Nagsisimula ang pelikula sa ika-18 siglo sa Paris. Isinilang si Jean-Baptiste Grenouille sa isang madilim na lugar sa isang tindahan ng isda na nagtatrabaho sa isang wet market doon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nanganak siya sa trabaho. Hindi pa makahinga si Grenouille nang isilang siya, kaya't iniwan siya ng kanyang ina at nagpatuloy sa kanyang propesyon, ngunit pinatay siya dahil sa pag-abandona sa sanggol. Agad na naisip ni Grenouille ang mabahong amoy mula sa palengke at naglabas ng malakas na sigaw. Mula noon, intimately konektado ang mga amoy sa kanyang buhay. Lumaki siya sa isang ampunan at mahirap ang buhay. Siya ay partikular na nahuhumaling sa mga amoy, hindi nababahala sa kung gaano siya kakaiba sa iba pang mga ulila. Ang lahat ng bagay sa kalikasan ay may sariling kakaibang aroma na interesante sa kanya, kahoy, prutas, dahon, at maging tubig. Ibinenta si Grenouille sa isang tanner sa edad na 13 dahil itinuturing siyang pabigat ng may-ari ng orphanage at pinatay siya ng ilang magnanakaw. Hindi gumaganda ang buhay. Si Grenouille ay naglalagay ng higit sa 10 oras ng paggawa araw-araw. Siya ay may pangarap na tumawid sa ilog balang araw upang mas matuto pa siya tungkol sa mundo ng aroma. Ang kanyang unang paglalakbay sa Paris, kung saan tumulong siya sa pagdadala ng katad gamit ang tanner, ay mapapatunayang magiging formative sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Maraming iba't ibang amoy ang maaamoy sa mataong bayan, kasama na ang sa mga sundalo, mga ngalakal, at mga kabayo. Gayunpaman, ang Grenouille ay higit na naakit sa mga pabango na ginagamit ng mga kababaihan mula sa mas mayayamang klase sa lipunan. Isang araw, ang Grenouille ay nabighani sa isang pambihirang nakakaakit na pabango na pinagsasama ang mga hormone sa komposisyon nito. Isang batang babae na may buhok na kastanyas at isang set ng inosenteng mga mata ang naghahatid sa kanya sa pinanggalingan ng amoy. Hindi siya makakamtan ng sapat na amoy mula sa kanya, na sobrang kahanga-hanga na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Walang humpay na hinahabol niya ito habang matako na nilalanghap ang bango ng katawan nito. Maya-maya, tinakot niya ang mahiyain na babae sa pamamagitan ng pagdiin ng mukha sa kamay nito at pagkatapos ay dinilaan ng hugis bolang palad nito sa kakaibang paraan. Hinahabol ni Grenouille ang kanyang mahalimuyak na hormones at sa huli ay naabutan siya sa eskinita. Tinakpan niya ang buong mukha nito para hindi siya makagawa ng anumang ingay, ngunit hindi sinasadyang na-suffocate siya sa proseso. Sa labis na pagtataka niya, nawala ang masarap na bango na nabuga niya nang mawala ito kasabay ng kanyang paghinga. Hinubaran niya ito para mas mabango siya. Gayunpaman, ang pabango ay nawawala sa isang maikling panahon. Nagpapasya siyang matutunan kung paano mag-imbak ng mga pabango. Makalipas ang ilang taon, ang Italian perfumer na si Giuseppe, na ngayon ay nagtatrabaho sa labas ng Paris, ay naglabas ng ilang kamangha-manghang kombinasyon ng pabango, ngunit ang kanyang pagkamalikhain ay natutuyo habang siya ay tumatanda. Sinasamantala ni Grenouille ang pagkakataong lumilitaw kapag naghahatid siya ng leather kay Giuseppe para pagandahin ang pabango ng Love and Soul, na isang kilalang pabango noon. Bilang resulta ng pagkamangha ni Giuseppe sa pambihirang olfactory perception ni Grenouille, nagbabayad siya ng 50 francs sa tanner upang makuha ang Grenouille. Pagkatapos ng deal, ang tanner ay natumba ng isang karwahe na mabilis na naglalakbay sa tulay at nalunod. Ang mga tumalikod kay Grenouille ay tila tinatakan ang kanilang sariling pagkamatay sa kanilang mga aksyon. Si Grenouille ay pumasok sa trabaho sa studio ng pabango. Bilang karagdagan sa pagpapalawak ng kanyang kaalaman sa pabango, nagdudulot siya ng sariwang buhay sa negosyo ng perfumer sa pamamagitan ng pagbuo ng ilang kahangahangang bagong formulations. Ipinaliwanag ni Giuseppe na ang lahat ng mga pabango ay magkakasuwato ng 12 individual na pabango at maaaring maglaman ng teoretikal na ika-13 pabango. Isang gabi, nanaginip si Grenouille kung saan nakatagpo niyang muli ang dalaga at nasiyahan sa aroma ng katawan at hormones nito. Paggising niya kinabukasan, nilapitan niya si Giuseppe na may kahilingang turuan siya kung paano gawing pabango ang mga pabango, at bilang kapalit, nangako siyang gagawa ng pinakamabisang mga formula para sa kanya. Si Giuseppe ay ganap na nakasakay dito. Tinanggap nila ang mga rose basket na in-order nila. Si Grenouille ay binibigyan ng pagkakataong matutunan kung paano mag-imbak ng mga pabango ni Giuseppe. Gumagamit sila ng steam distillation upang kunin ang aroma mula sa mga rosas, na kinabibilangan ng paglalagay ng mga rosas sa isang distiller.
Ang Giuseppe ay partikular na nalulugod sa Grasse dahil kinikilala ito bilang bayan ng mga pabango at tahanan ng ilan sa mga pinakamahusay na pabango sa mundo. Kahit gabi na, dinadalisay pa rin ang rose essential oil. Kinaumagahan, nakahanap si Grenwell ng isang pusa, kasama ng mga kawit na bakal, mga pira-pirasong salamin, mga tansong slab, at higit pang mga copper slab. Siya ay gumagawa ng kanyang paraan sa bawat isa sa kanila ng paisa-isa hanggang sa magdamag. Ngunit hindi siya nakakakuha ng pinong langis. Sa sandaling marinig ni Giuseppe ang nakababahalang sigaw ni Grenwell, tumalon siya mula sa kama at nagmamadaling bumaba upang siyasatin ang sitwasyon. Sinabi niya kay Grenwell sa galit na ang amoy ng walang buhay na bagay ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng proseso ng distillation. Bilang resulta ng kalupitan ng katotohanan, napaluhod si Grenwell. Ang kanyang buong pag-iral ay umiikot sa paghahanap ng mga nakakaakit na aroma. Batid niya sa oras na ito na ang pagkakaroon ng pabango ng isang babae ay katumbas ng pagkakaroon ng babae mismo. Kung alam niya lang kung paano i-maintain ang body odor ng babaeng may buhok na chestnut, hindi sana ito mapahamak kasama niya. Nasa kritikal na kondisyon si Grenwell at humihingi ng payo kay Giuseppe kung paano panatilihin ang kanyang amoy ng tao. Bilang tugon, sinabi sa kanya ni Giuseppe na makakakuha siya ng kaalaman sa mahiwagang pamamaraan ng enfleurage sa Grasse. Ang kanyang mga pahayag ay nagpanumbalik ng pag-asa ni Grenwell, at siya ay ganap na gumaling sa loob ng mahigit 1 linggo. Bilang kapalit ng kanyang paglaya, hinihiling ni Giuseppe na ibigay niya sa kanya ang mga recipe para sa 100 pinakamahusay na formulations bago umalis papuntang Grasse. Si Giuseppe ay nasa gitna ng hindi kapanipaniwalang araw ng kanyang buhay. Komportable siyang nagpapahinga sa kama, hawak-hawak ang notebook na may mga formula para sa nangungunang 100. Gayunpaman, patuloy siyang natutulog sa buong pagkahulog ng istruktura at hindi na nagigising. Malayo ang Grasse. Natulala si Grenwell sa bawat pabango na nagmumula sa walang hangganang kagubatan, at hindi niya maalis ang kanyang mga iniisip mula sa mga ito. Sa sobrang pagod ay nagpasya siyang matulog sa isang liblib na kuweba. Nang magising si Grenwell sa dank na kuweba, napabuntong hininga siya at namangha nang makitang hindi siya naglalabas ng anumang amoy mula sa kanyang katawan. Maging ang mga uod ay may kanya-kanyang kakaibang amoy kaya naman hindi niya ito maintindihan. Dahil ang kanyang amoy sa katawan ay ang esensya ng buhay, ito ay nagpapakita na kahit na siya ay walang kaluluwa, siya ay nabubuhay pa rin. Nagpapakita ito ng malaking pagsubok sa kanyang impormasyon at pag-unawa. Kung wala siyang anumang amoy, kung gayon walang katibayan ng kanyang pag-iral sa mundo. Binibigyan niya ito ng kaunting pag-iisip at dumating sa konklusyon na lilikha siya ng hindi kapanipaniwalang pabango na ginawa, upang kilalanin ng mga tao ang kanyang pag-iral at halaga. Pumunta siya sa Grasse. Sa pagdating, napansin ni Grenwell ang mahiwagang aroma ng hormone ng isa pang babae, na kasing intriga ng babae sa Paris. Galing ito sa isang babaeng may buhok na chestnut. Ito ay si Laure Rickhies, ang maganda at maselang anak na babae ng isang kilalang at mayamang negosyante. Ang kanyang maganda at malinis na katawan ay may magandang amoy. Ang Grasse ay kilala bilang City of Scents dahil ang mga bulaklak ay umuunlad sa bawat larangan. Ang mga lavender ay inaani sa bukid at inihahatid sa mga pabango para sa pagpapayaman at pagkuha ng mahahalagang langis. Kapag na-master na ni Grenwell ang bagong kakayahan na ito, sinimulan niya ang kanyang pagsisikap na lumikha ng pinakamahusay na pabango sa mundo. Isang gabi, hinanap niya ang kanyang unang biktima, isang maamoy na babae na nakikipag-date sa kanyang kaibigan sa hormone. Inalis ni Grenwell ang kanyang mga damit at inilagay siya kaagad sa oil vat para sa refinement, nang walang hormone release. Gayunpaman, hindi niya makuha ang kanyang amoy sa huli. Ang susunod niyang biktima ay ang pagiging patutot. Marahas siyang pinatay ni Grenwell at sinubukan siyang pasiglahin. Inahit niya ang kanyang buhok, binabad ang kanyang katawan sa langis ng niyog, at pagkatapos ay nililinis ang amoy. Sa pagkakataong ito, siya ay matagumpay sa pagpapanatili ng amoy sa katawan. Samantala, sa Grasse ay nasa estado ng takot habang sunod-sunod na nawawala ang mga batang babae. Tulad ng sinabi sa kanya ni Giuseppe, ang layunin ni Grenwell ay lumikha ng 12 bote ng mga individual na pabango, na pinapadalisay ang mga amoy ng katawan ng mga batang babae, upang lumikha ng pinakamahusay na pabango.
Sa damuhan, isang pares ng kambal na babae ang naglalaro ng taguan sa birthday party ni Rick Hiss sa Marangyang Manor ng kanyang ama. Dinukot ni Grenwell ang kambal ngunit pinabayaan si Rick Hiss na tinutukoy na siya ang magiging ika-13 pabango. Pinagbubuti niya ang pamamaraan sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng pagpapaligo sa kambal na babae sa langis ng nyog, pagbabalot sa kanila ng tela, at pagkatapos ay pagdidistil sa kanila. Ang bagong paraan ay kumukuha ng mahahalagang langis na may mas malalim na aroma. Ang mga amoy ay nagsisimulang magpakita ng nakakaakit na kakayahang baguhin ang mga utak at mood ng mga tao. Nagbago ang isip ng galit na foreman na nagtangkang talunin si Grenwell matapos makaamoy ng patak ng pabango. At ang Grenwell ay nangangailangan ng karagdagang amoy sa katawan upang mapuno ang 12 bote. Kaya't ipinagpatuloy niya ang kanyang kakilakilabot na pagpatay sa magagandang babae na ginawang isang horror town ang Grass. Naniniwala ang mga tao na ang isang nakakatakot na mga ngaso ng hormone ay gumagala sa paligid. Dahil dito, ipinatutupad ang mga curfew sa lungsod at pinalakas ang mga hakbang sa seguridad. Gayunpaman, mas maraming mga batang babae ang napatay. Sa wakas ay natapos na ni Grenwell ang pagpuno sa 12 bote ng 12 iba't ibang pabango, ngunit mayroon pa siyang isa pang walang laman na bote upang punan. Nakalulungkot, ang kanyang huling biktima ay si Rick Hiss. Isang araw, tumakbo ang isang gwardya habang may sermon sa simbahan at sumisigaw na nahuli na ang mamamatay tao. Naglalakad ang mga tao sa mga lansangan upang magsaya, na hindi alam na ang lalaki ay isa lamang scapegoat para sa pagpapatupad ng batas. Nagdududa ang ama ni Rick Hiss, kaya balak niyang ipadala ang kanyang anak palayo sa Grass. Dinala niya si Rick Hiss sa isang tabing kalsada sa gabi bago umalis. Sinusundan ni Grenwell ang kanyang maamoy na aroma sa loob ng kanyang silid. Inahit niya ang kanyang buhok at inaalis ang kanyang amoy sa katawan. Naabot ni Grenwell ang kanyang sukdulang layunin. Nagtagumpay siya sa paglikha ng pinakamahusay na pabango sa mundo. Sa kabilang banda, ang aso ng prostitute na biktima ay sumusunod sa kanyang pabango sa lugar kung saan inilibing ang kanyang bangkay. At higit pang mga katawan ng nawawalang mga batang babae ang natuklasan. Ang karumal-dumal na patayan ni Grenwell ay malapit ng nabunyag. Siya ay dinakip at pinahirapan, at ang parusang kamatayan ay ipinahayag laban sa kanya. Ang lugar ng pagbitay ay napuno ng galit na karamihan sa araw ng kanyang pagbitay. Si Grenwell ay pinigilan ng mga tanikala sa kanyang mga kamay at mga tanikala sa kanyang mga binti. Hawak niya ang bote ng mahiwagang pabango. Kapag tinanggal niya ang takip ng bote, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng nakakaakit, kakaibang aroma na nagpapakalma sa mga escort na gwardya. Isinuot ni Grenwell ang asul na uniforme ng foreman at sumakay sa asul na luxury Ferrari conveyance na ibinigay ng mga escorting guard. Pagdating niya sa lugar ng pagbitay, ang galit na karamihan ay nabighani sa kanyang nakakaakit na amoy. Nakatingin sila sa kanya ng may paghanga at pananabik. Nang lumapit si Grenwell sa guillotine, tinanggal ng berdugo ang kanyang maskara, lumuhod sa harap niya, at ipinahayag sa karamihan na siya ay inosente. Naglagay si Grenwell ng pabango sa kanyang nagulong panyo, pagkatapos ay iwinagayway ito sa harap ng mga tao upang maakit ang kanilang atensyon. Natahimik ang mga manunood sa loob ng 1 minuto habang ang nakakaakit na amoy ay tumatagos sa espasyo, na nakanganga ang kanilang mga bibig sa gulat. Inaanyayahan nila si Grenwell sa kanilang gitna at iginawad ang titulong anghel ng hormone sa kanya. Maging ang sama ng loob na ama ni Rick Hiss ay nakalimutan na niya ang kagustuhan niyang maghiganti. Ang halimuyak ay nagbibigay sa Grenwell ng kakanyahan ng kadalisayan at kagandahan, pati na rin ang pag-aapoy sa mga hangarin ng mga tao na mahalin ang isa't isa. Bilang direktang resulta nito, ang foreman ay sinisisi sa lahat ng mga pagpatay na nahatulan ng mga ito, at nahatulan ng hatol na kamatayan. Si Grenwell ay bumalik sa Paris. Siya ay kasalukuyang nagtataglay ng pinakamakapangyarihang sandata, na isang pabango na may kakayahang impluwensyahan ang pagnanais ng mga tao para sa pag-ibig pati na rin ang kanilang mga hormone. Kung gagamitin niya ng epektibo ang pabango na ito, walang alinlangan na magbibigay ito sa kanya ng kapangyarihang makita at masakop ang mundo. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari bang hingin namin ang isang munting pabor?
I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, nagpasya siyang bumalik sa wet fish market na siyang lugar ng kanyang kapanganakan. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang buong bote ng pabango sa kanyang ulo, kung saan ang mga nagugutom at naghihikahos na mga tao sa lugar ay nagngangalit na itinuturing siyang isang anghel at nagkukumpulan upang ubusin siya bilang kanilang huling pagkain. Ganito siya nawawala sa balat ng lupa. Ang natirang tanging bagay ay ang kanyang damit at isang walang laman na bote ng pabango, kung saan bumubuhos ang huling patak ng pabango.